Magandang araw kapamilya, ngayong ika-31 at huling araw ng Mayo. Nagbabaga ang mga balita, pumuputok ang mga istorya. Mga impormasyong mahalaga, no more, no less. Hatid ng TV Patrol Express. Sa ating top story, hinatulang guilty ng New York State Court jury si dating US President Donald Trump sa makasaysayang hush money case 5 buwan bago ang US presidential election. Sa kauna-unahang criminal trial ng isang dating Pangulo ng Amerika, napatunayang nagkasala si Trump sa lahat ng 34 na counts ng kasong pamemeke ng business records para ikubli umano ang ibinayad sa porn star na si Stormy Daniels kapalit ng kanyang pananahimik. Ibinaba ang hatol ilang linggo bago ang Republican National Convention sa Milwaukee kung saan nakatakdang tanggapin ni Trump ang formal na nominasyon ng partido bilang presidential candidate sa halalan sa November 5. Sa kabila ng guilty verdict, maaari pa ring ituloy ni Trump ang pagtakbo sa halalan. Inaasahang iaapela ni Trump ang hatol. Itinakda sa July 11 ang sentencing o pagpapataw ng parusa. Posible siyang mapatawan ng parusang kulong o probation. Iginit ni Trump na hindi patas ang paglilitis mula pa sa simula. Ang tunay na paglilitis anya ay magaganap sa Nobyembre kung saan target niyang makabalik sa White House. Formal nang sinampahan ng reklamo sa piskalya ang sospek sa pamamaril at pagpatay sa kapwa motorista sa isang insidente ng road rage sa Makati City. Dumalo rin sa Makati City Police Headquarters ang mga kaanak ng biktima na mula pa sa Tarlac. Via online ginawa ang inquest proceedings na tumagal ng halos 10 minuto. Tumangging sumagot ang suspect sa mga panayam at ipinasa ang mga tanong sa kanyang abogado. Pero umapila siyang huwag siyang husgahan ng publiko. Ayon sa Philippine National Police, meron na silang sapat na ebidensya na nagtuturo sa suspect bilang gunman. Nagpositibo ang suspect sa gunpowder residue. Nagmatch din ang basyo ng bala at baril sa ballistics examination. As of posting, hinihintay pa ang resolusyon ng Makati City Prosecutor. Nananatili sa custodial facility ng Makati City Police ang suspect. Tinatanggi mo yun na ikaw yung bumarel? Si Atty. na lang po, pasensya na po kayo. Si abogado? Opo. Pero, sorry po. Oh. Nakikusap lang po ako na para po sa media. Oh. Mabuti po tayong tao, hindi po tayo masama. So, yun po, nakikusap lang po ako sa mga tao na huwag naman husgahan po tayo. Huwag kang husgahan. Opo, kasi alam naman po ng lahat ng tao kung sino po ako. Nagsagawa ng fishing expedition sa dagat na sakop ng Masinloc, Zambales, ang Fishers Group na pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya ngayong National Fisher Folk Day. Pumalaot ang grupo hanggang 10 nautical miles mula sa Dalampasigan pero hindi na sila nakalayo dahil sa malalaking alon. Sa kabila nito, itinuturing nilang tagumpay ang expedition dahil nakapangisda pa rin sila at naigiit ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Nanawagan sila sa pamahalaan na gumawa ng mga mas konkreto pang hakbang para mas maprotektahan ang mga mangingisdang Pinoy. Inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea kasama ang malaking bahagi ng West Philippine Sea na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dangan po doon sa panahon, talagang nasa 10 pa lang kami ay talagang sinalubong na kami malalaking daluyong. Hindi naman po namin sinapalaran yung maliliit na aming mga mangingisda. Ipinagtatanggol pa rin po namin ang kasarinlan po ng ating karagatan. Higit ang tindi ng takot namin kung talagang tuluyan na kaming pagbabawalan na hindi makapangisda. Nakalaya na ang 2 tauhan ng MMDA na unang naaresto habang ine-eskortan si Senator Francisco Tolentino dahil sa paggamit ng police stickers sa Parañaque City noong Miyerkules. Nahuli sila sa Oplan, Wastong Hagad matapos makitang may sticker ng PNP at naka-blinker ang kanilang motorsiklo. Ayon kay MMDA Acting Chairman Attorney Romand Artes, magsasagwa pa rin sila ng hiwalay na investigasyon sa nangyari.
Nilinaw naman ni Artes na luma at pinagpasapasahan na mula sa PNP at mga dating MMDA riders ang mga motorsiklong may police stickers. Wala anyang misrepresentation na nangyari dahil agad na nagpakilalang taga-MMDA ang dalawang tauhan nang harangin ng mga taga-PNP Highway Patrol Group. Dagdag ni Artes, nagbibigay ng assistance talaga ang MMDA sa matataas na opisyal at foreign dignitaries. Sa ngayon, hinihintay lang nila ang report ng PNP-HPG para gumulong na ang administrative investigation. In this particular instance, hindi naman po siya bawal dahil government official yung atin pong in-assist. Regular naman po natin ginagawa yan. Minsan nagre-request po ng assistance sa atin. Iniintay ko po yung formal na report ng HPG para maka-action po kami, maimbestigahan kung may dapat pananagutan yung aming tauhan. Sa ibang balita, arestado ang isang lalaki dahil sa panghahalay ng menor de edad sa Quezon City noong 2022. Nahuli ang suspect nitong May 24 ayon sa Masambong Police Station. Number 1 most wanted ang suspect na may warrant of arrest para sa 2 counts ng statutory rape. 11 anyos noon ang biktima na anak ng kanyang kinakasama. Sa salaysay ng biktima, paulit-ulit nangyari ang panghahalay sa kanya. Kaanak ng biktima ang nagsampa ng kaso laban sa suspect. At sa ating ulat panahon, alamin natin ang magiging lagay ng weekend weather mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, pwede pa bang humabol ng outing sa beach ngayong weekend? Zen, sakto dahil maaraw at mainit kahit tagulan season dahil meron tayong monsoon break, wala pong ulan dahil walang habagat. Hinihila kasi ang habagat ng isang bagyo sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea na sa halos 1,000 kilometro ang layo nito sa extreme northern Luzon patungo sa katimugang bahagi ng China. Bagamat mainit po sa halos buong bansa, meron pa ring mga pagulang aasahan dahil sa thunderstorms ngayong weekend. Sa Luzon, Sabado ng tanghali sa Central Luzon may mga pag-ulan. Sa Ilocos, Cordillera, Southern Calabarzon, Marinduque at Bicol naman may mga pag-ulan hapon hanggang gabi. Sa Linggo naman, hapon pa may thunderstorm sa Cordillera at sa gabi sa Central Luzon, Calabarzon at Mindoro maulan na rin. May mga dadaang mga pag-ulan naman sa Eastern Visayas at Mindanao Sabado ng umaga pero mas maulan sa hapon hanggang gabi sa Cotabato, Maguindanao Provinces, Lanao Provinces at Zamboanga Peninsula. Tayo naman sa Metro Manila, job you just always bring your umbrella dahil mainit hanggang tanghali at may banta naman ang thunderstorm pagsapit ng hapon o gabi. Yan po ang ating weekend weather forecast. Happy weekend at ingat ka pamilya. Balik sa'yo, Zen. Viral ngayon sa social media ang video ng 6 na taong gulang na estudyante sa Tagum, Davao del Norte na inialay sa yumaong tatay ang kanyang mga medalya at parangal na nakuha sa kanilang commencement exercise. Panoorin niyo po itong video na ibinahagi ni Angie Sakay. Nagpunta si Angie at ang kanyang anak sa sementeryo para bisitahin ang kanilang pumanaw na padre de pamilya. Ipinakita ng Kinder 2 na si Tanya Jane ang kanyang mga medalya sa puntod habang kinakausap ang yumaong ama. Masayang ikinukwento ni Tanya ang mga naiuwing medalya at parangal. Ayon kay Angie, ipinaliwanag niya sa anak na nasa heaven na ang kanyang tatay, kaya binibisita na lang nila ito sa libingan. As of posting, umani na ng mahigit 6 na milyong views ang video sa Facebook. What's up? Madlang bahaghari, June na po bukas at ipinagdiriwang ng buong mundo ang June Pride Month. Alay ng Quezon City sa LGBTQIA+ community at sa lahat ang Love Laban to Everyone Pride PH Festival 2024. Tampok ang unkabogable Vice Ganda at Nations Girl Group Beanie. But wait, there's more! Kabilang sa mga guest performers ang international drag queen na si Marina Summers, Juan Carlos, Janine Berdin at marami pang iba. Kasama rin sa mga mag-host ng event sina Sasa Girl, Adrian Lindayag, Alex Diaz, Nicole Cordovez at iba pa. Sa June 22 na po ang Love Laban to Everyone. Abangan!
Handa na ba ang lahat? Inilabas na ang music collaboration ng P-pop supergroup SB19 at Phil-Am rapper-singer at Black Eyed Peas member na si Apple the App na ready sa iba-ibang digital music platforms. Uploaded na ang music video ng Ready sa YouTube page ng SB19. Todo suporta ang 18 at fans ni Apple, lalo trending na ang hashtags na B19 by Apple the App at Ready Out Now sa isang microblogging site. Una nang pinasilip ni na Apple at SB19 ang kanilang collab sa pagtatag finale concert sa Araneta Coliseum kamakailan. At bago yan, inilabas ng P-pop Kings ang kanilang latest single at music video na Moonlight. Aabangan din ang kanilang pagtatag film sa Agosto. Daming ganap, ano? SB19 pa lang po yan. Suportahan natin ang ating P-pop groups at OPM artists and music. Pati na ang ating LGBTQIA+ community. At yan ang mga nagbabagang balita laging tumutok sa TV Patrol Express para sa mga maiinit na balita at impormasyon na kailangan ninyong malaman. Huwag din pong kalimutang mag-LSSC like, share, subscribe, and comment. Sundan din po ang TV Patrol sa Facebook at TikTok. Mga kapamilya, mapapanood ang TV Patrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live A to Z, I1TFC YouTube at All TV. Sa ngalan ng mga kasama kong sina Jeff Canoy at Denise Densay, maraming salamat at happy weekend, Kapamilya!